Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Luis Gonzaga. Napakaganda minsan ng nasabi ni San Luis. Ano ang tanda ng isang tao ay tunay na mabuti at banal? Ito, na kahit na nakakaranas ng maraming paghihirap o bigat o pasakit ang tao, hindi pa rin siya tumitigil sa pagpapakabuti at sa kanyang pagmamahal. Kaya nga, mga kapatid, ano man ang iyong pinagdadaanan, yan ay pagsubok. Gusto talagang makita ng Diyos kung tunay kang mabuti at nagmamahal kamukha niya. Dahil kung magtitiis ka lang, huwag kang mag-alala. May naghihintay na gantimpala sa iyo, may naghihintay na pagpapala para sa iyo. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagreklamo, tayo hindi nagpasalamat, tayo'y hindi nagdasal, nakalimutan nating kumapit, magtiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pagdurusa, sa ating mga problema. Aminin natin muli ang ating mga naging kahinaan at kasalanan. Naway sa ating pagpapakumbaba, makita tayo, minsan pa, maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong binibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kailangan kong magmapuri bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magpampuri man,
Hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ng Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yung nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa puon, kayo'y kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang puon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit kayo'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mahalagad, walang makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mababagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan niyong upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan na inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain? At ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nagaani, o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman pinapakain nila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon?
Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakarangal na mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sakalan, ay dinaramitan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig nyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin. Iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumaningan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya't huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Maaari bang magmahal ng 2 tao ng sabay? Is it possible to love 2 people, 2 persons at the same time? The answer is yes. Pwedeng-pwede na magmahal ng 2 tao ng sabay. Ang daming ang gumagawa niyan, di po ba? Yung iba pa nga, hindi na nakontento sa 2, 3 pa, 4 pa, 5 pa. Mabibigla kayo, meron mga iba, 10, sabay-sabay. But now the question is it right to love or to be in a romantic relationship with 2 or more people at the same time? Tama ba na magmahal ng 2 tao ng sabay? Ang sagot, hindi. Di po ba? Kasi ang problema kapag nagmahal ka ng sabay, hindi rin pantay ang iyong pagbibigay. It is possible to love 2 people at the same time. But it is impossible to love them equally at the same time. Kahit naman po sa mga anak nyo, di po ba? Hindi naman pantay-pantay ang pagmamahal nyo sa kanila. Aminin nyo. May favorite kayo na palaging binibigyan, tinutulungan. May hilig kayong anak na palaging inuutusan. Meron kayong paboritong anak na palaging hinihingan ng pera. Di po ba? Kapag nagmahal ka, kapatid, gusto mo mat hindi, may uunahin at uunahin ka. Amen? Hindi pwedeng unahin mo ang lahat sabay-sabay. Kasi kapatid, baka nakalimutan mo, tao ka lang. Di ka naman Diyos eh. Kung Diyos ka, pwede kang sabay-sabay na magpakita sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, sa lahat ng tao. But you are not God. You are not omnipresent. Kapatid, paalaala ko, tao ka lang. May limitasyon ka. May hangganan ka. Tandaan mo kapatid, iisa lang ang puso mo. Kaya dapat, iisa lang ang ibigin mo. Amen? Kung gusto mong maraming mahalin, dapat damihan mo ang puso mo. Ano po sa tingin nyo yung hayop na maraming puso? Ginugel ko po yun eh. Ang hayop na 13 po ang kanyang puso. Ano po? Ipis. Opo, ipis. Kaya nga napansin nyo, pag tinapakan niyo yung ipis, buhay pa rin. Kasi 13 po ang puso ng ipis.
Ayan, alam nyo na ha, ang mga mahihilig nagsasabay-sabay na minamahal, mga ipis yan. Hindi po ba? Kaya nga, ang Panginoon, pinapaalala sa atin, mahirap pagsabayin, mahalin ang Diyos at ang kayamanan. Bakit masama na pagsabayin mong mahalin ang Diyos, ang may likha, at ang pera? As Jesus explains, because you will love one and you will hate the other. Aalagaan mo ang isa at papabayaan mo yung pangalawa. It is impossible to love two at the same time. It is so difficult to love two equally at the same time. May antas po kasi ang ating pagmamahal. Yung pagmamahal mo sa anak mo, hindi naman kaparehas sa pagmamahal mo sa barbero. Di po ba? Yung pagmamahal mo sa kaibigan mo, iba sa pagmamahal mo dyan sa asawa mo. Suriin natin ang ating sarili. Talaga bang mahal natin ang Diyos? O baka naman naging Diyos-Diyosan na natin ang pera at ang kayamanan? Let us admit it. It is one of our failings. It is one of our many weaknesses. Many of us have made money their false god. Amen? Ang iba kayang mandaya para lang magkapera. Ang iba pa nga kayang pumatay, kayang magkidnap para lang sa pera. Kapag kagising mo, kapatid, pera na ang nasa isip mo. Mag-alala ka kasi ibig sabihin, Diyos-Diyosan mo na ang pera. Huwag tayong magpapahatak sa pera at kayamanan. Dahil kapag nahati ka, mahina ka. Kapag hati ang pagkatao mo, magkakaroon ka ng problema. Amen? When you are divided, you are weak. And when you are weak, problems begin. Kapatid, sana maging marunong naman tayong magmahal. Ang marunong magmahal, alam niya ang uunahin niya sa kanyang buhay. Pumili ka lang ng isa. Isa-isa lang. Dahil isa ka lang. Amen? Ano ba talaga? Asawa o barkada? Karir o pamilya? Kalusugan o trabaho? Diyos o kayamanan? Hindi naman po masama ang nakikipagbarkada. Basta't hindi mo pinapabayaan ang iyong pamilya. Amen? Hindi naman masama na mag-focus ka sa karir mo. Basta't huwag mo lang patayin ang iyong sarili. Hindi rin naman masama ang magnais magkaroon ng pera. Kailangan natin ng pera. Pero sana, maalaala mo, yung perang pinagkakalob ng Diyos sa iyo, gamitin mo yan sa paglilingkod mo sa Diyos at sa pagtulong mo sa Kanyang bayan. Dapat ginagamit natin ang pera. Huwag tayong magpapagamit sa pera. Amen? Dapat talaga malinaw sa iyo kung anong tunay na mahalaga. Because when priorities are clear, decisions are easy. I will repeat that. When priorities are clear, decisions are easy. Baka naman kaya hirap na hirap ka ngayon sa iyong buhay dahil hindi maliwanag sa iyo. Ano ba ang tunay na mahalaga? Sino ba dapat ang unahin mong mahalin? Remember, happiness is found in one thing only. But misery is trying to have everything. Ang biro nga po for a happy life, you need a woman who knows how to cook. You need a woman who is beautiful. You need a woman who is prayerful. You need a woman who is rich. You need a woman who is smart. And you need that all of these women do not meet each other. Sakit sa ulo, di po ba? Kung pagsasabay-sabayin mo yung mga babaeng nakilala mo, di po ba? Kamukha po sa negosyo. Bago ka magtayo ng bagong business, siguraduhin mo muna yung kasalukuyan mong trabaho, maayos, kumikita. Hindi pa man umaasenso, umaangat, yung iyong ginagawa, magbubukas ka na naman ng bagong negosyo, malulugi ka. A happy life is doing one thing at a time. A joyful life
is loving what is truly important. Remember this. Your priority should be first, God. Amen? Second, yourself. Third, your partner, your husband, your wife, kung may asawa po kayo. Fourth, your children. Fifth, your parents. Six, your friends, your neighbors. Seven, your work. Pero ang problema ng napakarami sa atin, binabaliktad natin, inuuna natin palagi yung trabaho, yung pera, susunod mga kaibigan, susunod yung mga magulang. Kaya nga nagagalit yung asawa mo sa'yo. Parang hindi ka pa nag-asawa, palagi inuuna mo yung mga magulang mo. Walang masama doon. Pero nasaan yung mga anak mo? Nasaan sa priority mo yung iyong asawa? Nasaan sa priority mo pag-aalaga sa iyong sarili? Hindi mo magagawa yung kailangan mong gawin kung may sakit ka. Hindi po ba? At hindi ka naman mabubuhay kung wala ang Diyos. My dear friends, may we set our priorities right. You must allow your soul to lead you always. Yan ang problema din ng napakarami sa atin. Kaya naguguluhan tayo sa kung ano dapat ang ating unahin, kung ano dapat ang bigyan natin ng pansin na tunay na mahalaga. Kasi hindi tayo nakikinig sa ating mga kaluluwa. Anong pinakikinggan natin? Ang ating mga isip. Be careful when you always listen and follow your mind, because the mind is not always right. The mind is greedy. Patakaw po yan. And do not always follow your heart, because your heart is deceptive. Lolokohin at lolokohin ka ng iyong puso. Bago mo pakinggan ang isip mo, bago mo pakiramdaman ang puso mo, how about your soul? Kumusta ng kaluluwa mo? San ka dinadala ng iyong kaluluwa? At makikita mo ang sinasabi ng iyong kaluluwa. Unahin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Panginoon sa buong isip, buong puso, buong lakas mo. At mahalin mo ang iyong kapwa kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Amen? Kung gagawin natin ito, mga kapatid, makikita nyo, magiging masaya ang inyong buhay, magiging mas malaya kayo, magiging mas payapa kayo. Hindi lang ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, at sa bawat paghiling natin sa Kanya, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nangangailangan, naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aarga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, kami ay nananalig sa iyo. Huwag nawa naming ituon ang aming mga puso sa mga bagay ng mundong ito, kung hindi sa iyong mapagmahal at pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtan lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo, ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob na iyong kadakilaan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Konting announcement lang po. Bawat Sabado po dito sa parokya ay meron po tayong healing. No? Bibigay po tayo ng banal na langis sa mga may sakit. Kaya pwede po kayong physically na pumunta dito at kayo ay bibigyan ko, a-anoint ko. Pero para po sa mga hindi makapunta dito ng umaga, no? Ang ating pumisa ay 6:30 ng umaga bawat Sabado. Kayo pong mga nasa inyong mga kabahayan, kayo pong mga hindi makalabas sa inyong mga tahanan, ay pagdadasal ko bawat Sabado. Kaya inaanyayahan ko po kayo na lumuhod at dasalin po natin ang miraculous prayer of Saint Padre Pio for those asking for quick recovery and healing. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries and veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and make new any diseased areas, so that my body will function the way
You created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit. Empower me to do your works so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Hingin po natin ang dasal, panalangin ng ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Padre Pio, pray for us. Tumayo po tayo. Mahirap po ang magmahal ng dalawa na sabay. Pwede, maaari, posible. Pero tandaan niyo po, hindi naman lahat ng maaaring gawin ay dapat mong gawin. Amen? Kapag dalawa ang iyong minamahal, mahahati ka. Kapag dalawa ang iyong minamahal, sabi ni Jesus, ang isa ay kamumuhian mo, ang isa ay iibigin mo. Matuto ka sanang magmahal. Hingin mo sa Banal na Espiritu, ano dapat ang unahin mo. Yan ang ating ipagdasal. Naway tayo'y matutong sumunod sa sinasabi ng ating mga kaluluwa, hindi sa kung ano sinasabi ng iyong isip at puso. Dahil ang bulong ng iyong kaluluwa, unahin mong mahalin ng Diyos, pagkatapos ang iyong kapwa, pagkatapos sa iyong sarili, diyan ka magiging mas masaya, malaya, at pinagpala, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.